Magandang araw sa inyo lahat! Welcome to our April edition of our video blog. Ano bang ibig sabihin ng home equity? Madalas natin itong naririnig sa ating mga kaibigan, kamag-anak, sa news, sa TV at radyo. Kadalasan, maski yung mga meron ng bahay, hindi pa rin maliwanag ang ibig sabihin nito. Simple lang, equity is equal to market value minus mortgage and loans. Example, kung ang bahay natin ay worth 400,000 at ang balanse ng mortgage ay 300,000, meron na tayong equity na 100,000. Habang tumatagal tayo sa sarili nating bahay, ay lumalaki ang ating equity. Kasi bukod sa lumiliit yung mortgage dahil nagbabayad tayo buwan-buwan, tumataas din ang value ng property. For example, may isang homeowner na bumili ng duplex sa Burnaby noong 2007 worth 412,000. Ngayon ay benta nila ng 516,000. Sa loob ng 4 na taon, tumaas ang value ng mahigit sa 104,000. Para sa ating mga manggagawang Pilipino, napakahirap makapag-ipon ng 100,000 in 4 years, di ba? In another case, in 1985, mayroong bumili ng bahay sa Vancouver worth 250,000. That same house, worth $1.6 million na ngayon. Sa ngayon, fully paid na yung mortgage. So, pag binenta nila yung property, kanila lahat ng kikitain tax-free. Ano-ano ba ang pwede natin gawin sa ating equity? Pwede natin itong gamitin for consolidation, for investment purposes, to buy a bigger home, or to fund retirement. Tingnan natin ang bawat isa. Consolidation purposes. I have a case, halimbawa si Mario at si Edna, merong bahay na worth 695,000. Nabili nila ito noong 2006 for 559,000. Ang mortgage nila ay 535, ang total loans nila 90. Pinag-isa ko yon, 535 plus 90 is 625,000. Initially, ang bayad nila 2,800 sa mortgage, 2,300 for the loans. So, ang total monthly payment nila is around 5,200. Nung natapos kong kinonsolidation, pinag-isa ko, ang naging total payment na lang nila ay 2,782. I saved them about 2,400 per month. 2,400. Ngayon, mas maganda na ang kanilang buhay. Nakaka-save na sila at nakakapagbaksyon. Higit sa lahat, hindi na kailangan mag-double job ni Mario. Nag-improve ang kanilang family life. Second use, investment purposes. Meron akong isang kliyente na merong property sa Vancouver. Kinuha namin yung 150,000 na equity at iyon ang ginamit namin pang-down para mabili nila yung second house sa Vancouver na worth 750,000. So ngayon, dalawa na ang property nila. Isang worth 550 at isa pang worth 750,000. Meron silang savings sa mga 30,000 na hindi man lang nila ginamit. So if you think about it, parang ang nangyari, zero down payment ang kanilang pagkakabili ng second property dahil lahat ng perang ginamit nila pambili ng property ay galing sa bangko. Meron akong kliyenteng nurse from one house sa Vancouver, naka-4 na siyang property ngayon. Each time, ang down payment ay galing sa previous homes. Each time. So, the other purposes for investment, pwede rin niya makabili ng stocks, RRSP, and all that stuff. So, other sources of revenue, other sources of investments. Next, to buy a bigger home. Meron akong kliyente, bumili ng property in 2007 worth 260. Nabenta nila yon in 2010, mga 309,000. Nakabili ngayon sila ng house worth 425,000. Naalala ko sila noong 2007, sabi nila, ayaw nila ng condo dahil may maintenance strategy, walang lupa, kundi man lang bahay, wag na lang. Sabi ko sa kanila, kung hindi sila mag-elementary, hindi sila pwedeng mag-high school and college. Yung condo muna ang bili nila, elementary. Dahil doon sila qualified at mas maliit ang kailangan down payment. Mas maliit ang monthly at more manageable sa level ng income nila that time. Magtiyaga muna sila. And then after 3 to 5 years, promise ko sa kanila, pwede silang mag-upgrade. Ayun, dahil nakinig sila sa akin, natupad ang kanilang pangarap. Masaya sila sa kanilang property ngayon. Hindi naman nila mabibili yun kung hindi muna sila nag-umpisa sa mababa. Elementary muna, and then upgrade later. Next one for retirement. Yung case na I mentioned earlier, binili nila 250,000. Ngayon, 1.6 million na yung bahay. Pag binenta nila, meron silang $1.6 million for their retirement. At tuloy-tuloy pa rin yung kanilang CPP, di maaapektuhan yon.
They don't have to worry about their future. Meron silang nest eggs. Nest egg na pwede nilang gamitin. Minsan, iniisip ng iba, magre-rent na lang ako habang buhay dahil mas mura kaysa mag-mortgage payment. Hindi nila naiisip. Natapon lang nila yung kanilang rent. At pangalawa, lumalaki ang equity ng kanilang landlord at yung landlord nila ang yumayaman. Remember, kayamanan ng equity. The more we have, the wealthier we are. Ngayon, alam niyo na kung ano-anong pwede niyong gawin sa inyong equity. Isipin niyo ngayon kung alin ang gusto niyong i-explore at sana tawagan ninyo ako nang ma-maximize ninyo ang benefits ng inyong equity. My name is Bernadette Lacsamana. My phone number is 436-4600. Maraming salamat sa inyong pakikinig at tawag lang po kayo sa akin, okay? Thank you po. Bye!